Hey there everyone, it's me, Mama Angel. Welcome back to my channel. For today's video ay, dahil nangangati ang aking mga palad, ay hahawaan ko kayo. O, diba? Para mangati din yung palad ninyo. Ibig sabihin nun, may parating na pera. Tama ba? Joke lang. So, dahil tapos na yung Pasko guys, tapos na yung Christmas nga, ay it's time to ligpit-ligpit the Christmas decor. O, kayo ba ay nakapagligpit na ng inyong mga Christmas decor? Ako kasi, nung 26, pagkatapos talaga ng Pasko, kinabukasan, ng hapon, niligpit ko na talaga yung aking mga Christmas decor. Ayan, sa mga nakasubaybay sa akin, yung bahay talaga na to ay talagang pinuno ko ng Christmas decor talaga na mostly ay gawa ko lang. Ayan, mga DIY ko lang na made of scratch. So, dahil nga, nandun talaga yung ano ko na pagtungtong ng September, Burr months, pagtungtong ng first week ng September, nagde-decorate na talaga ako. So, ganun ako kaaga, guys. So, may tendency talaga na nananawa na yung mata mo. So, sawang-sawa na talaga yung mata ko sa sobrang punong-puno ng Christmas decor yung bahay. So, pinipigilan ko lang talaga, gustong-gusto ko na siyang tanggalin, kaya lang pinipigilan ko dahil nga wala pang Pasko. So, nung 26 nga, pagkatapos ng Pasko, kinabukasan, niligpit ko na talaga siya, kaya nagulat sila. Kasi maagang maagat, mga tulog pa sila dahil napuyat. Pagkababa nila, wala na unti-unti yung mga Christmas decor ko dito, pati yung dikit na ginawa kong Christmas tree, wall Christmas tree ba tawag doon, tinanggal ko lahat, pero meron akong natitira na paisa-isa na yun ang project ko ngayon dito sa veranda. Meron akong ginawang si Santa na maniki na sinuotan ko ng tawag nito ng Santa nga na dress. Ayan, para magiging Santa Claus siya. Santa Claus or Santa Open. Ayan, yun yung tatanggalin ko. So, ibig sabihin, pag nagtanggal ka ng isang bagay, kailangan papalitan natin para hindi naman pangit tingnan. So, yun yung magiging project ko ngayon. So, meron ako ditong ilan na natitirang mga Christmas decor. Yung dito sa veranda. And then dito sa living room. Dito sa dining room meron din, and then sa kusina. So yun yung mga next project ko. Soon, sa susunod na araw yon. So dito muna tayo sa veranda. Aayusin ko muna dito para magiging welcoming siya, magiging maganda siya sa mata. Dahil ang unang titingnan ng tao, yung harapan talaga ng bahay, tama? Kasi ako, ganun ako. Harapan talaga. Dahil yung talagang unang makikita ng bahay talaga, yung harap ng bahay mo. Tama? So, yun guys. Kaya gusto ko talagang maayos. Yung labas pa lang, maayos na siya. So, samahan nyo ako guys. Yun talaga yun. Samahan nyo ako para may kasama naman ako, may kausap ako. Habang ako ay nag-aayos ng aking veranda. So, without further ado, let's go! So, dahil tapos na yung Pasko guys, kailangan ko nang tanggalin yung si Santa ko. So, iakyat ko yan sa 3rd floor. Dati kasi dito yan sa dining room ko siya display. Since meron akong nakalagay doon na lagayan ng mga pagkain, yan ay iakyat ko na sa 3rd floor yan. Tapos meron ako ilalagay na halaman nga galing dun sa labas, ipapasok ko siya. Diyan ko siya sa likod ilagay. So, diyan ko siya ilagay. Ayan, para kahit nandito ka sa loob, ang titingin ka dun sa labas, tanaw na maganda yung view mo. O, diba? Diba? Yung lalagay kong halaman dyan, gusto ko sana yung bulaklakin. Kaya lang, wala akong halaman na merong bulaklak. Meron na ako yung parang tubol siya, na hindi ko alam kung anong pangalan niya. Kaya lang, inano ko siya, tawag nito, pinutol ko dahil meron akong balak na dapat ilagay doon sa mga paso na yun. Kaya lang hindi ko naasikaso dahil nga medyo busy nitong nakaraan yung Pasko, tapos hanggang bagong taon, so hindi ko naasikaso. So, yung ano na lang na ilalagay ko dyan, yung 8 fingers. 8 fingers. Hindi ko alam 7 fingers ba yun. Ayan, yun ang ipapalit ko dyan para at least kung dito ka sa loob, ang tanaw mo, kung gusto mo tumingin sa labas, ay maganda pa rin ang view mo. So, tatanggalin ko na itong ginagawa kong Santa. Bakit meron akong manikin? Dahil dati nagla-live selling ako at ito yung ginagamit ko, guys. And then, ito naman, ako lang ba yung mahilig mag-ano? Alam niyo yun? Arinola yan. Arinola yan.
ginawa kong paso. Ako lang ba yung ganyan? Ako kasi yung yung alam mo yung hindi nagtatapon agad ng mga bagay-bagay hanggat pinag-iisipan ko muna siya bago ko siya itatapon kung pwede ko pa ba siyang i-recycle, pwede ko pa ba siyang pakinabangan. Pero kung hindi na talaga kaya, ayan, itatapon ko na siya, i-let go ko na, 'di ba? Kasi para naman hindi pasikip. And then itong shurak na to, ililipat ko yan dito sa kabilang side para hindi siya masyadong masikip. Lumuwag dito banda yung sa pinaglagayan ko ng shurak. So dito ko siya ililipat, imumove ko tong upuan na tong kahoy na to, 'di ba? Pansin niyo, hindi talaga kagandahan yung gamit namin. Pero ilalagay ko siya sa maayos para maganda siya tingnan. And then ito yung pinalit ko dun sa tinanggal ko na halaman na nilabas ko, tapos yun ang pinalit ko kasi yun lang talaga medyo kagandahan na halaman ko. And then yung cabinet na yan, o diba, pansin nyo, hindi talaga kagandahan, second hand lang yan, 200 pesos lang ata nang bili namin dyan. Lagayan ko yan ng mga sapatos. And then yung sapatos dun nakabox, yung pinagpatungan ko dun, ililipat ko yun dun sa hallway dito sa second floor para yun naman next project ko. And then yung tablecloth na yun guys, ayusin ko yun para matakpan lang yung nasa ilalim kasi pansin nyo, di ba ang pangit? Kita-kita yung laman sa ilalim. And then dito banda, dahil meron tayong tinanggal, syempre ayusin natin yan, wawalisan natin para naman hindi tayo salpak ng salpak. Tapos yung pinagtanggalan natin ng gamit na yon ay madumi. O kaya kailangan walisan muna natin bago tayo maglagay ng panibagong gamit. O di ba? Ganun din ba kayo, guys? Pansin nyo, talagang masyado talaga akong sa bahay. Kahit alam nyo yun, dati nakatira, kwento ko dati nakatira kami sa kwarto lang, doon kami natutulog, doon kami kumakain. Talaga inaayos ko talaga yung kasi hindi ko alam kung meron akong katulad dito na pag magulo kasi ang bahay, makalat ang bahay, para magulo din ang isip mo. Basta may ganun ako na kasi sa bagay kanya-kanya tayo ng pero ako kasi kahit noon pang dalaga ako, kasi ako talaga ang nag-aayos ng bahay namin, ako ang tagalinis, ganyan. Nandun kasi talaga ang ko na pagka magulo ang bahay, hindi ka makapag-isip ng maayos, hindi ka din makakagalaw ng maayos, masakit sa mata, sa totoo lang, ganun ako. And then ito na yung, ayan, wag nyo sabihing OA ako ha, dahil kanya-kanya talaga tayo. Ayan, so ganun lang talaga ang ko. Ito na yung after pala natin, ayan, diba, sobrang daldal ko. Dito banda, ayan. So meron akong nilagay na upuan yan, tinanggal ko yung na nakita ninyo, meron ako nakapatong doon na shoebox, dahil ililipat ko yun doon sa taas, yung lamesa, pero hindi yung shoebox, yung lamesa lang na pinagpatungan. And then ito yung cabinet, pansin nyo, diba? Talaga hindi kagandahan, pero may balak ako dyan, pero soon, pagka may budget, ayan, kasi ako yung na pag walang budget, hindi ko talaga pinipilit, dahil masira ang budget talaga. Hindi ko pinipilit, antay siya dyan, hanggat pagka may extrang budget o may extrang pera, saka ko yan mapapaganda. And then dito naman, yung na yun, meron din akong balak, yung gusto ko kasi yung maaliwala, may mga halaman ako ilalagay dyan na namumulaklak, iba't ibang kulay ng bulaklak. So diba, isipin nyo yun, imagine nyo guys, diba ang ganda, tapos meron akong upuan dyan, ayan, para habang nagkakapi ka, or di kaya nagchika-chika ka dyan ng sino kachikahan mo dyan, maganda siya tingnan. Kumbaga, ang sarap umupo, tumambay dyan. And then ito naman dito banda, iyan yung sinabi ko na 7 fingers or 8 fingers, basta binilang namin 7 tsaka 8 yung dahon yan. And then yung na yung shining shimmering splendid, palda ng anak ko yan na hindi niya na naggamit, ginawa kong pantakip dun sa arinola na paso, o diba? Ang ganda niya. Sa totoo lang guys, ang ganda niya, nagustuhan ko dahil pag nandito ako sa loob kasi, kitang-kita ko pag tumingin ako sa labas, sobrang ganda. And itong na to, pansin nyo guys, yung shoebox, nilipat ko siya dyan banda. And then yung shoe rack, dyan ko nilagay. So ito na pala yung part na yan. Ayan, yan na yung view ng kabuuan. Ayan. And then ito pala yung ko, di ba sabi ko nga tatanggalin ko na yung mga Christmas decor. Ito hindi ko siya tinanggal dahil may purpose yan. Lagayan ng mga bills. Pansin nyo, may mga bills yan, may mga sobre. Bills yun. Ayan. Ako lang ang gumawa niyan, DIY ko yan. Karton lang yan. Ayan. Kaya may purpose yan kung bakit hindi ko siya tinanggal. So ayan na yung kabuuan ng veranda natin guys. Pero meron pa talaga akong plano dyan. Soon isi-share ko sa inyo. Approve na ba? Diba? Maaliwalas na siya tingnan talaga. And then pansin nyo, may pagbabago dahil kinabukasan, pinag-switch ko silang dalawa. Itong shoe rack and then yung upuan. Kasi trinay kong umupo, masikip. Diba pansin nyo, itong upuan na to, dito ko siya nilagay sa sulok. And then yung shoe rack, dito ko naman nilagay sa may banda gate. Kaya lang, yung trinay kong umupo, masikip talaga siya. Kaya pinagpalit ko siya kinabukasan. So ito talaga yung purpose na yan. Kaya naglagay ako ng upuan para komportable akong mag-brush ng sapatos nila. O di kaya yung asawa ko minsan kasi siya yung nagbabrush. And then kung gusto mo picture dyan, okay, diba? Dahil meron kang upuan. And then ito na nga si Inday nag-emote ng konti. Isip-isip kung kailan ako yayaman sa pinagagawa ko dahil talaga na makakapagod na ng paulit-ulit.
Huwag kayong dahil kayo din napapagod din, yung mga nanay kong katulad ko na nasa bahay lang na paulit-ulit na lang talaga ang ginagawa sa bahay. Di ba? Agree ba kayo mga nanay? Parehas tayo ng ginagawa. Minsan kabisado na natin kahit nakapikit tayo, alam na natin yung gagawin natin. Di ba? Meron ba? Sige nga, try nga natin pumikit kung kaya natin maghugas at magluto. And then, so yun na nga, nag-emote ako dyan ng konti, pero pagod na talaga ako dyan. And then, lumipat ako dito sa kabila para nag-edit naman ako ng time na yan. O diba? Napaka-welcoming talaga. Kaya ang gusto ninyong bumisita lang kayo dahil meron kayong maupuan dito sa veranda. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang yung vlog natin ngayon dito sa veranda na ang ganda na. Napaka-welcoming na talaga. Sana masamahan nyo pa rin ako sa next vlog ko dahil papasok na tayo dito sa loob, dito sa living room naman ang next project ko. Samahan nyo ako guys. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please isubscribe nyo po para updated kayo sa bawat post ko. Bye guys. God bless us all. Bye. So yun lang guys, sana na-inspired kayo sa aking pag-aayos o diba, napakatipid lang talaga dahil inano ko lang siya, pinagpapalit-palit ko lang talaga yung mga kung anong meron ako, hindi ako bumili, tsaka naniniwala talaga din kasi ako na kahit hindi kagandahan yung mga gamit mo, basta nasa maayos siya ng pagkalagay, maaliwalas, hindi magulo sa mata, nandun talaga ako. Okay? Dahil syempre hindi man ako lumaking mayaman, kaya talagang kung ano lang talaga yung gamit namin na hindi kagandahan talaga, yun lang talaga ang inaayos ko kahit noon pa na hindi pa ako nag-asawa. Ako talaga ang taga-ayos ng bahay namin. So kung meron akong dapat gusto na wala akong pambili, hanggat meron akong nakikita pwedeng gawin ko yung panibago, ayan, pwede pa siyang gamitin, nag-DIY talaga ako, ayan, ginagawan ko talaga ng paraan, yun. So, yun nga, napansin nyo naman yung kaibahan, yung pagbabago, kunting pagbabago lang naman, kunting pag-aayos lang ang ginawa ko dito sa veranda, pero yun talaga yun. Yung gusto ko yung maaliwalas, na sa maayos ang paglagay. Gusto ko yung pwede kang mag-picture dito banda, dito naman banda, kung saan ka uupo, pwede kang mag-picture dyan. Ganun ako kahit noon pa. Kaya gusto ko yung maayos talaga kahit hindi kagandahan yung aming mga gamit. So sana na-inspired kayo guys sa aking pag-aayos. Ayan. So yun lang. Sa mga hindi pa po naka-like and follow sa aking page, i-follow nyo po ako para updated kayo sa aking buhay-buhay. Ayan. Sa aking buhay, i-follow nyo po ang The All Around Mom. Please subscribe to my YouTube channel, Mommy Angel's Vlog. Sa mga hindi pa po nakasubscribe. And then, sa mga nakasubscribe na, thank you so much sa pag-subscribe. Ayan. Dahil sa inyo, 500 mahigit na tayo sa YouTube ko. Ayan, sa mga subscriber ko. Thank you so much sa inyo. God bless all guys. Bye! See you in my next vlog!